Po, si Atty. Sal Panelo. Atty. Sal, live po kayo sa Net25, Radyo Agila. Si Jen po, tsaka si Nelson. Atty. Sal, magandang hapon po. Atty. Sal? Hello. Opo, magandang hapon po. Live na po kayo sa Net25. Opo, una po, ano nung mga hakbang na gagawin natin? Ay, ang problema, hindi nga ako makapasok sa gate eh. Oho. Dalawang beses ako nakatangkang pumasok sa loob. Yung una, sinabihan nila ako na antayin daw nila yung guidelines. Opo. So nagantay ako ng mahigit na alas 2 oras eh. Nilak ako sa kotse. Yung pangalawa, nung naiinip na ako, pinunta ko na yung gate, nilusog ko na yung gate. Kasama ko yung video. Bigla nilang sinarado yung buong gate. Tapos pinaligid ako ng phalanx of police and SWAT. Oho. Wala, hindi rin sa kanila, ano yun eh. Wala rin silang jurisdiction kasi yung base commander na magsasabi. Ang utos lang daw sa kanila, i-block yung saraduan yung gate at i-block. Ayun. Paano mo, hindi ko makausap ang kliyente ko eh. Nako. Paano po? May ugnayan ba kayo? Kasi nakita namin sa mga video kanina, kasama po niya si dating Bingbong Mijaldea at saka si Attorney Martin Delgra. Dati naman yata, dati silang kasama kasi mula Opo. sa Hong Kong. Opo. Dati na sila. Pero kaming mga dumating galing Hong Kong at yung ibang dumating earlier, hindi kami makapasok. Pero ano hong, ayaw kami, ni Nelson kasi, again, Atty. Sal, hindi kami mga abogado, ano hong mga legal moves na pwede natin gawin sa sitwasyong ito? Well, merong yung isang abogado nagpe-prepare na ng isang remedy. Ako rin nagpe-prepare na. So, depende. Kailangan kasi makausap muna yung kliyente. Opo. Hindi tayo makakagalaw. Kung wala yung kliyente, hindi mo makita. Sinong pipirma? Oho. Pati notary, ayaw nilang papasukin. Ang tindi ka, worst. Alam po ninyo, worst pwede sa martial law. I remember, nung panahon ng Marcos Sr., kaming mga abogado, nakakapasok sa lahat ng detention center, hindi kami pinagbabawalan. Kasi nga, karapatan yan, diktadurya na yun. Mas worse pa ito sa martial law at diktadurya. Biro mo pati abogado, ayaw nang papasukin, ayaw makausap yung kliyente. Ano ba yan? Kaya alam mo, ang takot ko dyan, baka ilipat nila si Presidente Duterte sa Hague mamaya gabi. Oo nga. Ay, mukhang nandyan na ho yung aeroplano eh, attorney. Ayun nga, yan ang problema. Kaya ayaw ko kung ano pang pwedeng remedyong gagawin natin yan. Yung attorney Torion ho ay nag-file na pala sa Supreme Court kanina lang ng petition for certiorari, Attorney Panelo. Ang problema dyan sa petition for certiorari nga, matagal pa yan. Kasi papakomentaryo mo pa. By that time, wala na yung kliyente mo. Oo nga. Oho. Pero anong possibility? Kasi binabasa nga namin yung report kanina, may naka-standby na raw dyan pala sa hangar ng chartered flight papunta ng The Hague, Atty. Sal. Ang dito na ang gagawin nila kasi natatakot sila kung nandito yan. Yung mga supporters si Presidente Duterte, hindi naman basta papayag yun. Okay, in fact, nag-umpisa na nga magpuntahan doon. Pero takot. pero naniniwala ba kayong intention talaga yun, intended talaga kay Pangulong Duterte yung chartered flight na yon? Sa tingin ko, opo. meron na rin mga nag-feedback sa amin na yun ang plano. Ano mangyayari, Attorney Sal? Parang wala na tayong magagawa kung maisakay nila ang dating Pangulo at madala na sa Netherlands. Well, doon tayo magpapayad ng mga petition. Pwede namang magpayad ka doon ng petition for provisional release. Siyempre, mag-a-argue ka na naman doon. Ayun. Pero binabanggit namin kanina, binabanggit nga ni Atty. Mijaldea, ano ang batayan natin? Bakit natin sinunod ang utos ng ICC samantalang hindi na tayo miyembro kasapi nito, Atty. Sal? Kung tagal ko lang sinasabi yan, sa aking mga interviews, ang ginagamit kasi nila Interpol. Opo. Dahil sabi nila, since miyembro tayo dyan, since may request sa atin ng Interpol, we are bound. Hindi totoo yan. Kasi ang Interpol, pinakiusapan lamang ng ICC. Opo. Okay? So, kung pinakiusapan lang yan, siya ang magiging agent ng
ICC. Kung walang jurisdiction yung nag-utos, paano naman magkakaroon ng jurisdiction kapangyarihan yung inutusan? Wala nga jurisdiction eh. Mulat sa pool. Madalit sabi, talagang labag, lantarang paglabag, hubad na paglabag sa saligang batas. Kaya nga sinasabi ko, any government action na ginawa nila kaugnay dito na tumulong sila dito sa pag-aaresto kay Presidente Duterte galing sa isang illegal na warrant of arrest at dayuhan pa. Opo. Ito ay paglabag mismo doon sa mga sinumpaan ng presidente ng bansa, ng mga opisyalis, mga pulis na kailangan pangalagaan nila ang seguridad at karapatan ng tao. Ang ginagawa natin, tinutulungan pa natin ang dayuhan. At hindi lang yan, alam nyo, ang ginagawa nila ngayon, pinapakita mo na wala tayong kakayahan na usigin ang inaakala natin nang lumabag sa batas at hinahayaan pa natin ang dayuhan na lumitis sa isang kababayan natin, presidente pa. Oho. At hindi nila. Nako. Grabe, kaya sabi ko, yung sinasabi ni Presidente Duterte na we're veering towards dictatorship, di lang veering, we have won. Lumalabas kayo. Pero mo, pati abogado, hindi mo papasok eh. Pati notaryo, para ma-verify. Pinahirapan mo, hindi mo rin pinapapasok. Hindi ka may mga pag-communicate. Tapos, ginajump na yung mga telepono doon sa loob. Hindi mo makausap yung mga kliyente. Hindi mo na nga makita ng personal. Hindi mo makakausap sa telepono dahil ginajump nila. So, paano? Pero, sabi ko, the only remedy, tayong taong bayan, na naglukluk dito sa mga opisyalis natin. Tayo ang dapat manindigan, mapayapa tayong lumabas sa kalsada para makita nila na hindi tayo basta uupo lang at panonood sa paglabag sa saligang batas. Alam mo, nung 4 na taon na nakaraan, kung matatandaan nyo, kung kayo elementary pa yata kayo, 40 years ago, ako ang nanguna sa mga Marcos loyalists dahil itinak nila si Pangulong Marcos Sr. sa Amerika, hindi ba? At pilitisin daw nila doon dahil sa mga korupsyon. Ang sabi ko, sa pangunguna ko sa mga loyalista, araw-araw kami nagrarally noon. Kahit na gawin pinobombe, tuloy pa rin. Ang sabi ko noon, hindi maaari ang bansa mo lilitisin yan. Kung yan ay nagkamali, dito sa ating bansa, kaya di ba, halos 3 taon kaming naglaan sa kalye hanggang na ipauwi namin si Imelda Marcos, hanggang na ipalibing natin si Presidente Marcos. Pero ito ang ironic. Ironic, sabi nga ng anak kong abogado, ironic deja vu dad. Kasi 40 years ago, yan ang ginawa mo, nanawagan ka na ibalik si Marcos para panagutan niya kung anumang krimen na ginagawa. Ngayon, at ililipad nila si Duterte doon, mukhang yun na naman ang gagawin mo. 40 years after na ginawa mo, mukhang babalik ka na naman sa kalsada. Mukhang ganyan nga mo. Nako, opo. Anyway, Atty. Sal, may paglabag ba kung sakasakaling itakas nila ang Pangulong Duterte papunta ng dahig? Siyempre, kasi from the very start, you commit an illegal act. Lahat ng gagawin mo subsequent to that is illegal. Illegal na. Kasi illegal na nga yung pagtulong mo. Inaresto mo, tinulungan mo isang dayuhan, dadalhin mo pa sa kanya. That makes it worse. So, isinuko mo na ang sovereignty mo. Sinuko mo na ang territorial integrity mo. Kaya lang Can you imagine, susuko mo yung natin, yung ating sovereignty sa isang dayuhan? Kaya lang, attorney, halimbawa, may paglabag ng ganun. Oo. Saan mo kakasuhan itong mga lumabag doon sa sinasabi nyo? Dito sa ating hukuman. Magpapile tayo ng mga kaso laban sa kanila. Ayun. Yung pwedeng mag-file ka ng impeachment against the president because that is a possible violation of the Constitution. Ayun. Because he has betrayed the trust reposed on him. Bakit? Kasi ang taong bayan, kaya niluklok dyan, para pangalagaan mo ang seguridad at karapatan ng mga mamamayan na Pilipino, isinusuko mo pa sa dayuhan.
Hindi ba paglabag yan? O kaya, pwede siyang ma-impeach dyan, pwede siyang makonvict, pwede pasok ang kriminal. Pati yung mga nag-aresto sa kanya, lahat mga opisyalis na involved. Oho. At yun ang gagawin natin. Opo. Attorney Sal, patuloy kami nakamonitor. No? Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Salamat din sa inyo. Salamat po. Sa Attorney Sal Panelo, ang atin pong nakapanayam. Nandun siya sa gate ng Villamor Air Base, Nelson. Ano ha? Nag-aabang. Dalawang beses na rin pala siya nag-attempt na makapasok. Wala talaga. Talagang mukhang hindi siya pinapasok at mukhang hinarapan pa ng SWAT doon sa kampo ng Villamor Air Base. Ano ha?